separated po muna sina Kim and Paolo. May kanya-kanyang ganap po muna silang dalawa. So si Kimi nasa labas ng bansa, habang si Paolo Avellino nandito po sa Pinas. Ayan. Kumbaga ay LDR muna sina Kim and Paolo. So hayaan nyo na. Ayan, kahit hindi nagkatotoo yung mga hula at gustong mangyari na mga fines na nag-advance, Valentine's date na agad sina Kim and Paolo. Okay lamang po yan. At least free time ngayon ng Kim Pao. May pahinga po sila bago sumabak sa for sure. Napaka daming schedule nila. Kasi syempre may pa-world tour sila Kim and Paolo. Inaantay ko nga yung update ng rehearsal nila. Parang walang update. Syempre, di ba, world tour yun. So, dapat mayroon kung kailan yung kanilang mga rehearsals. Anyway, ayan. Si Papi Paolo po ngayon ay present. Ang kaganapan ni Paolo, present po siya remembering the second death anniversary ni Sir Deo. Ayan. Ang mga comment ng mga fans kay Paolo, unang-una, syempre, ang kapugian ni Papi na kung saan ay parang anong araw, may sariling ring light. Napakagwapo ni Paolo Avellino, lalo na't naka-white po siya. Plain white, super bagay kay Papi. And then, syempre, tuwa rin sila na si Paolo kasi, alam naman natin na taong bahay. Kumbaga ay hindi yan palalabas. Pero pagdating kay Sir Deo, siya, exempted. Kumbaga ay lagi siyang present pagdating kay Sir Deo. Anyway, si Kimi naman, hindi niya kasama muna. Kasi si Kimi ay nasa Thailand. So, siya muna or si Papi Paolo po muna ang representative nilang magsasawa. At least, isa sa kanila ay nandun. So, di natin alam anong ginagawa ni Kim ngayon sa Thailand. Baka may inaasikaso. Ganyan. Pero hayaan po natin na mag-enjoy siya muna. May mauunawaan naman ni Sir Deo, di ba? If hindi man nakapunta si Chinita Princess sa kanyang second death anniversary. Pero for sure niyan, ka-video call yan ni Kimi, si Pao, parang na rin siya, kasama na rin doon sa pag-remember kay Sir Deo. So ayun, magkahiwalay na Kim and Paolo. And mukhang masaya si Chinita Princess. Pero ano nga kaya ang pakay ni Chinita Princess sa Thailand, ano? Ano nga kaya ang ipinunta niya doon? I don't think na hindi malaking bagay ang kanyang pinunta roon sa Thailand. Or pwede rin bakasyon, sana nga, mas pinili ni Kim na mag-rest muna. Ganyan, kailangan din niya ng katawan niya. 'Di ba? Pero mas maganda sana kung kasama niya si Papi Paolo. Pero bakit nga kaya siya lang at si Papi ay naiwan? Or sadyang nagpaiwan si Papi para meron po isa sa kanila na present sa death anniversary ni Sir Tio. Malay niyo naman, di ba, nasa usapan na nilang dalawa yun. Ayan, pero malalaman din po natin ang lahat ng yan. Wala pa akong opisyal at confirmed news na nagsasabi kung ano talaga ang pakay o dahilan kung bakit nasa Thailand si Kim Chiu ngayon as of early 2026. Walang major entertainment outlet sa Pilipinas o Thailand na nag-ulat ng konkretong dahilan tulad ng trabaho o event participation nitong mga araw na ito. Noong nakaraan, si Kim Chiu ay napanood na rin sa Thailand pero iyon ay mas dating travel o vacation na post noong 2022, hindi bagong balita at hindi official event coverage. Possible na mga dahilan kung bakit maaaring naroon siya, batay sa typical na dahilan ng mga artista kapag nagtatag abroad, vacation o break, maraming artists ang nagde-travel para magpahinga mula sa trabaho, personal trip, posibleng family or friends na kasama, work-related, photo shoot, endorsement event o promotional trip pero wala pang public confirmation, business or brand matters,
Si Kim ay may sariling negosyo at maaaring may pop-up, meeting o fashion-related activity pero hindi pa confirmed sa Thailand context. Kung may nakita kang social media posts mula mismo sa Instagram o TikTok ng Kim Chiu na nagpo-post ng travel pics o iba pang clues, halimbawa larawan sa Bangkok, Chiang Mai o Phuket, iyon ang pinakamalapit na indikasyon kung ano ang ginagawa niya doon. Pero wala pang official announcement na lumalabas sa mainstream news tungkol sa isang specific event na siya ay pupuntang Thailand para rito. May mas malinaw at mas update na paliwanag sa balita tungkol kay Kim Chiu sa Thailand at kung ano ang nakikita sa social media o showbiz reports ngayon. Ano ang balita na yon? Ayon sa isang showbiz report ngayong February 4, 2026, nasa Thailand si Kim Chiu at may mga litrato niyang kumakalat sa social media kung saan siya ay nakasuot ng casual outfit at mukhang bumibisita sa mga templo at tourist spots doon kasama ang iba, marahil ang kapatid niya. At may mga fan na nag-comment at humahanga sa kanyang look at presence doon. May pansamantalang usapan rin sa net na Kim Pao magkasama sa Thailand na nagsasabing posibleng kasama rin siya ni Paolo Avellino sa trip na ito, pero ito ay fan speculation at hindi official confirmation. Ano talaga ang pakay niya? Sa ngayon, wala pang opisyal na statement o malawak na balita mula sa mainstream media na nagsasabi kung bakit eksakto nasa Thailand si Kim Chiu, kung ito ba ay trabaho, endorsement event, vacation o personal reasons. Wala pang makukuhang verified report na nagsasabing Kim Chiu ay para sa X event sa Thailand. Kaya ang mga detalyeng lumalabas ay base pa rin sa social media posts at fan shares. Current news sa biglaang paglabas ng photos lang ang available. Tanong, may official announcement ba? Hindi pa. Wala pang malaking entertainment outlet sa Pilipinas o international entertainment news na nag-ulat ng konkretong dahilan o schedule kung bakit siya nandoon ngayon. Konteksto ng kanyang mga recent activities. Habang hindi malinaw ang dahilan niya sa Thailand, kamakailan lamang si Kim ay nag-host ng isang charity closet bazaar na sold out agad sa QC, Pilipinas at nag-thank you sa support ng fans. Patuloy sa pagbuo ng kanyang showbiz career at projects sa Pinas, halimbawa bagong teleserye at endorsements, walang direktang Thailand link. Bottom line, sa ngayon, ang pinaka-trustworthy observation ay si Kim Chiu ay nasa Thailand, base sa social media appearances at fan posts. Wala pang rigorous news confirmation kung bakit siya nandoon, kaya hindi pa tiyak ang official purpose niya doon. Maraming fans ang nagsususpect ng vacation o personal trip dahil wala pang detalye ng trabaho, show o endorsement na lumalabas. Sa totoo lang, natural lang na maging curious ang mga fans. Si Kim Chiu ay isa sa mga artistang very visible. Kapag biglang may travel siya na walang kasamang announcement, talagang mapapaisip ang fandom. Bakasyon ba ito? Trabaho? May pasabag bang paparating? Kaya hindi nakakagulat na maraming tanong at spekulasyon. Pero kung titingnan natin ng mas mahinahon, wala namang masama o kakaiba sa sitwasyon. Una sa lahat, karapatan ni Kim bilang tao nang bumiyahe ng hindi kailangang ipaliwanag agad sa publiko ang bawat galaw niya. Hindi lahat ng biyahe ng artista ay kailangan may press release o media coverage. Minsan, gusto lang talagang magpahinga, mag-reset o magkaroon ng quiet time, lalo na't kilala si Kim na halos sunod-sunod ang projects at commitments. Pangalawa, Thailand is a very common destination para sa mga artista. Pwedeng vacation, pwedeng photoshoot, pwedeng endorsement meetings, pwedeng content creation, o simpleng personal trip. Sa ngayon, wala pang kumpirmadong balita na nagsasabing may specific project siyang ginagawa roon, kaya ang mga kumakalat na theories ay malinaw na haka-haka pa lang. Mahalaga ring tandaan ng fans ang line pagdating sa kilig curiosity at over-analysis. May ibang fans na nadadala agad sa ideyang may kasamang special someone ba? O may secret project ba? Na understandable, lalo na sa lakas ng Kim Pao fandom. Pero sa puntong ito, walang ebidensya na sumusuporta sa kahit anong malalaking konklusyon. Mas healthy siguro na i-enjoy muna natin ang mga nakikita. Masaya si Kim, relaxed, glowing, at yun pa lang, sapat ng dahilan para maging masaya rin ang mga fans. Isa pang mahalagang punto, si Kim Chiu ay consistent sa pagiging transparent kapag may dapat ipaalam.
Kapag may proyekto, endorsements o major ganap, siya mismo ang nag-update. Kung tahimik siya ngayon, posible ring gusto niya munang manatiling low-key at dapat igalang iyon. Sa kabuuan, ang balitang ito ay hindi dapat gawing issue, hindi rin dapat palubuhin, isang paalala na kahit sikat ang isang tao, may personal space pa rin siya. Kung may lalabas mang official explanation sa mga susunod na araw, edi good, masaya ang fans. Pero kung wala, okay lang din. Ang mahalaga, mukhang okay si Kim. Safe siya at masaya siya sa kung ano mang ginagawa niya sa Thailand. Sa dulo, mas maganda sigurong mindset ng mga fans ay support without pressure, curiosity without entitlement, kilig kapag may ibinigay, respeto kapag tahimik. At kung may pasabag man, darating din iyon sa tamang oras. May madadagdag pa akong ilang mahalagang punto na pwedeng tignan sa mas malawak na anggelo ng balitang ito. Una, timing ng biyahe ni Kim Chiu. Napansin ng fans na parang sakto ang pagpunta niya sa Thailand. Wala siyang masyadong public appearances sa Pilipinas sa mga araw na ito. Ibig sabihin, posibleng strategic break ito. Sa showbiz, mahalaga ang pacing. Alam ni Kim kung kailan siya lalabas at kung kailan siya dapat pansamantalang mag-lie low para mas ma-miss ng tao. Hindi ito bago sa kanya. Matagal na siyang marunong mag-manage ng career at public attention. Pangalawa, international exposure angle. Hindi rin dapat isantabi ang posibilidad na ang Thailand trip ay pagbubukas ng international doors. Malakas ang entertainment at fashion scene sa Thailand at maraming Asian celebrities ang doon nagkakaroon ng brand connections, collabs o soft introductions sa regional market. Kahit walang announcement ngayon, posibleng preparatory stage pa lang ito, meetings, networking o location checks. Pangatlo, social media behavior niya. Kapag tinignan kung paano siya mag-post, kung meron man, mapapansin na controlled at minimal. Walang oversharing, walang cryptic captions na nagpapainit ng issue. Ibig sabihin, walang intensyon ni Kim na gumawa ng ingay o drama. Kung may gusto siyang ipahiwatig, kilala siya sa pagiging diretso. Ang katahimikan niya ay indikasyon ng pagiging kalmado, hindi ng pagtatago. Pang-apat, reaksyon ng fans mismo ang nagiging balita. Sa totoo lang, hindi lang si Kim ang sentro ng usapan. Ang fandom reaction ang kalahati ng kwento. Ipinapakita nito kung gaano kalakas ang attachment at support ng fans sa kanya. Pero ipinapakita rin nito ang challenge, kung paano balansehin ang pagiging invested at ang pagbibigay ng personal freedom sa iniidolo nila. Magandang paalala ito tungkol sa boundaries. Ang balitang ito ay good reminder na hindi lahat ng galaw ng artista ay kailangang ipaliwanag. Hindi lahat ng katahimikan ay may tinatago at hindi lahat ng biyahe ay may malalim na kahulugan. Minsan, biyahe lang talaga siya at okay lang iyon. Sa kabuuan, may madadagdag pa akong realization na pwedeng idagdag sa balitang ito. Mas healthy ang fandom kapag marunong maghintay. Mas natitibay ang respeto kapag hindi minamadali ang sagot. At mas nagiging special ang revelations kapag kusa itong ibinibigay, hindi hinihingi. Kung sakaling magsalita si Kim sa tamang oras, mas magiging exciting iyon dahil alam ng fans na kusang loob, hindi dahil napilitan.